ang bawat isa na tumayo at samahan ako sa pag-awit sa ating Panginoon. Atin pong kantahin ang goodness of God dahil tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa atin, sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen po. Tayo.
ika'y tapat sa amin, Panginoon, at hindi ka nanukulang, Panginoon. Panginoon, sa araw na ito, salamat po. Kami po iyong pinagkatipon-tipon upang magnilay-nilay, upang purihin ka, upang makinig ng iyong salita, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa pakinig ng iyong salita at naway ibigay niyo po sa amin ang iyong banal na Espiritu nang sa gayon ay magabayan po nito kami sa pagsasabuhay at pagsasapuso ng iyong salita, Panginoon. Gabayan niyo rin po and ingatan ng bawat isa, Panginoon, maging ang speaker sa araw nito, sa gabi ito. Kayo po ang siyang manguna sa kanyang buhay. Ibalin niyo po siya ng iyong banal na Espiritu nang sa gayon ang anuman na salita naman mumutawi sa kanyang bibig ay siyang maging kalakasan namin, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yan. Magandang hapon po o magandang gabi na po sa bawat isa. Lalo-lalo na po sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating pong lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa ating bahay-sambahan sa Sindalan, sa Dabsan. Dito po sa ating church, Christ Center Life City Church. Sa hapon pong ito, samahan niyo po kami sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At patuloy po kayong abutin ang ating pagpalang Diyos sa hapon ito, sa oras na ito. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na mabuti at tapat sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, na ika'y dakila at nararapat na sambahin sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin ang iyong pangunguna sa aming kalagitnaan. At patuloy mo po akong gamitin, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga salita. Patuloy po akong nagpapakumbaba sa iyong harapan ng ilang Diyos. Wala po akong magagawa, wala ka sa aking buhay. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po ang iyong mapagpalang kamay. Abutin mo po, Panginoon, ang mga kapatid po namin na sumusubaybay ngayon, nanonood, Panginoon, sa kanila pong tahanan o nasa ibayong dagat man sila, Panginoon, ay patuloy mo po silang kalingain ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, Panginoon.
ay patuloy na maranasan, O Diyos. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. Tuloy namin intrust sa iyo ang aming pong gagawin, sa aming pong mga panalangin, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon sa gabi ito. Atin pong pag-aaralan ang pagsamba ayon sa Biblia. Dito po sa Juan 4, versikulo 20 hanggang 24, ito po ang ating teksto sa gabing ito. Isa po sa pinakamahalagang bahagi ng ating bagong buhay kay Kristo ay ang pagsamba. Amen po ba? Ano ang pagsamba at paano ba natin dapat sambahin ang Panginoon? Ang pagsamba po ang ating angkop na pagtugon sa Diyos ayon sa kung sino siya sa ating buhay, sa kanyang ginawa at patuloy pang gagawin para sa atin. Atin pong basahin ang John 4:20 to 24. Tinanong ng Samaritana si Jesus tungkol sa pagsamba. Ito ang kanilang naging pag-uusap. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Ang babae kong Samaritana ay nagdala ng isang tanyag o teolohiko na issue na ang tamang lugar upang sambahin ang Diyos. Ngunit, ang kanyang tanong ay isang takip ng usok upang ilayo si Jesus sa kanyang pinakamalalim na pangangailangan. Itinuro ni Jesus ang pag-uusap sa isang mas mahalagang punto. Ang lokasyon ng pagsamba ay hindi kasing halaga ng saloobin ng mga mananamba. Sinabi po ni Jesus na ang maraming mahalagang bagay tungkol sa pagsamba. Dito po ay nagkasundo silang dalawa na ang Diyos lamang ang karapat-dapat na sambahin. Ang punto ng kanilang talakayan ay kung ano ang karapat-dapat na paraan ng pagsamba sa Diyos. Noong unang panahon po, sa templo lamang o sa templo sa Jerusalem lamang maaaring maghain ng handog para sa kasalanan. Subalit nang mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, nawala na ang pangangailangan sa palatuntuning ito. Ngayon, hindi na natin kailangan pumunta sa isang gusali para magsamba sa Panginoon.
sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay maaari na makipag-ugnayan ng direkta sa Diyos kahit saan. Huwag niyo po akong ma-misinterpret sa sinabi ko na hindi na natin kailangan pumunta sa isang gusali. Dito po sa mga sumusunod ay matutunghayan po natin kung bakit hindi natin kailangan pumunta sa isang gusali. Ngunit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus, ay tayo ay maaari ng makipag-ugnayan ng direkta sa Diyos kahit saan. Ang mga tunay na sumasamba sa Diyos ay may dalawang katangian po. Sinasamba nila ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa mga sumusunod na bahagi ng araling ito, matutuklasan po natin kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At kung paano ito maisasagawa sa ating pagsamba ngayon. Ito pong ibabahagi ko ngayon ay marahil parang series po nung naituro ko ng nakaraang pagtuturo ko po, yung tolda ng pagsamba po. Sa Biblia po, madalas na nangangahulugan ang Espiritu sa kaloob-loobang bahagi ng ating pagkatao o ang kaibuturan po ng ating puso. May kaugnayan ang pagsamba sa Espiritu sa paraan kung paano natin pinahalagahan ang Panginoon sa kaibuturan ng ating kalooban. Basahin po natin ang Mateo 22, 36 hanggang 37. Ang sabi po sa Tagalog, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. At dito po ay sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Dito po ayon kay Jesus, ano ang pinakadakila sa lahat ng mga utos? Ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa pagsamba sa Diyos? Sinabi po ni Jesus na kung talagang mahal natin ang Diyos at ang ating kapwa na rin, natural na susundin natin ang mga utos. Amen po ba? Ito ay positibong tinitignan ang batas ng Diyos. Sa halip na mag-alala tungkol sa lahat ng hindi natin dapat gawin, dapat nating pag-isipan ang lahat ng ating magagawa para ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Dito po sa Hebreo 10, 19 hanggang 22, sabi niya, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So ano dapat ang maging kalagayan ng ating mga puso sa paglapit natin sa Diyos? Ang kabanal-banalang lugar ng templo sa paningin ng isang kortina. Ang mataas na saserdote lamang
ang maaaring pumasok sa banal na silid na ito at minsan lamang sa isang taon ang ginagawa niya sa araw ng pagbabayad sa sala kapag nag-alay siya ng haing para sa mga kasalanan ng bansa. Ngunit inalis ng kamatayan ni Jesus ang kortina at lahat ng mananampalataya ay maaari nang lumakad sa presensya ng Diyos anumang oras. Amen po? Medyo lumilinaw na po ba? Dito po sa Lumang Tipan, ipinaghambing ang dalawang hari na sina David at Saul. Kapwa sila sumamba sa Panginoon. Subalit, magkaiba ang naging bunga ng kanilang pagsamba. Dito po si David sa 2 Samuel 6, verse 5 at verse 12 hanggang 15. So basahin nyo na lamang po. Dito po si David ay buong puso. At si Saul naman po ay hindi buong puso. Makikita niyo po si Saul sa 1 Samuel 13, 8 hanggang 14. So si David po ay buong puso at si Saul naman ay hindi buong puso. Dito po ang aksyon ni David, nag-alay ng mga sinunog na handog, pagsasayaw at pag-awit. Ngunit si Saul naman, nag-alay ng mga sinunog na handog lamang. At dito uli si David, ang kanyang saloobin at pag-uugali, sumamba bilang pasasalamat. Gusto niyang bigyan ng kaluguran ang Diyos. At dito naman si Saul sa kanyang saloobin at pag-uugali, sumamba bilang tungkulin. Gusto ng pagpapala at tagumpay lamang. At ang focus po ni David ay ang ating Diyos. At ang focus naman po ni Saul ay ang mga kalaban. Ang paraan ni David sa pamagitan ng kanyang buong lakas sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang pamamaraan ni Saul sa kanyang sariling pamamaraan lamang. Kaya dito po ang naging tugon ng ating Diyos kay David dahil sa kanyang karakter ay pinatatag ang kanyang kaharian. Ngunit si Saul sa kanyang karakter ay tinanggal ang kanyang kaharian. Ano kayang mayroon sa pagsamba ni Haring David na wala kay Haring Saul? Na nakapagbigay kaluguran sa Diyos. Sa iyo pong palagay, bakit ganoon ang pagsamba ni Saul? Tinanggal po siya sa kanyang kaharian at ipinalit si Haring David. Posible po ba na tayo ay may ginagawang seremonyang pangrelihiyon pero ang puso natin ay malayo sa Panginoon? Paano natin may iwasan ito? At ano naman po ang masasabi natin patungkol sa mga imahe at Diyos-Diyosan? Sa pagsamba sa Diyos sa Espiritu ay nangangahulugang kinikilala natin ang ating Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Ang ating Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin nito ay hindi natin siya nakikita. Hindi natin siya maaaring bigyan ng anyo. Ang Espiritu, madalas ay natutokso tayong magkaroon ng sariling paglalarawan sa ating isip o imahinasyon kung ano ang itsura. Kaya ay may malinaw
na pagtuturo po dito. Dito po sa Exodo 32, versikulo 4 hanggang 10, sabi po niya, kinuha niya Aaron ang mga hika at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalu-saluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moses, balikan mo ngayon din ang mga Israelita ang ilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahagdugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Verse 9, kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Yun po ang sabi niya kay Moses. Nais nang lipulin ang mga taong ito na gumawa ng isang pintong guya. Ano ang naging dahilan ng matinding pagkagalit ng Panginoon? Ano ang nais gawing ng Diyos sa kanila dahil sa napakalaking kasalanan ito? Ito po yung mga idol po ito, no? Mga idol, mga idolatry. Kahit na nakita ng Israel na kumikilos ang di nakikitang Diyos, gusto pa rin nila ang pamilyar na mga Diyos-Diyosan na makikita at inuhubog nila sa anumang imahe na gusto nila. Gaano tayo katulad nila? Ang ating malaking tukso ay huhubugin pa rin ang Diyos ayon sa ating kagustuhan para maging komportable. O para maging komportable siyang sundin o huwag pansinin. Ang Diyos ay tumutugon sa matinding galit kapag ang kanyang awa ay niyurakan. Ang mga Diyos na nilikha natin ay nagbubulag sa atin sa pagmamahal na gustong ibuhos sa atin ng ating mapagmahal na Diyos. Ang Diyos ay hindi maaaring gumawa sa atin kapag itinaas natin ang sinuman o anumang bagay na nagmimistulang pumapalit sa Kanya. Kapatid, anong mga huwad na Diyosan sa iyong buhay ang pumipigil sa tunay na Diyos na naninirahan sa iyo? Pansinin po natin na ang salitang mga Diyos ay ang kaparehang salitang ginagamit sa tunay na Diyos. At sila ay gumagawa ng isang imahe para maghain ng handog, para masamba nila ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Ang buong akala nila ay nagsasamba sila sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng rebulto na kanilang ginawa. Kagaya ng mga imaheng karaniwan nakikita natin ngayon.
Subalit ang Panginoon ay hindi nalulugod sa kanila. Sabi po ng Exodo 20, 4 hanggang 5, at sundan po natin mamaya ang awit 135, verse 15 to 18. So, sabi po ng Exodo, ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Ganyan po katindi ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi rin po ng awit o Psalms 135 verse 15 to 18, ang mga Diyos ng mga bansay gawa sa pilak at ginto, kamay ng mga tao na humugis at bumuo, oot mayroon silang bibig, hindi naman maibuka, mga matay mayroon din, hindi naman makakita, mayroon silang mga tenga, ngunit hindi makarinig, hindi sila humihinga sa ilong man o sa bibig. Ang gumawa sa kanila at lahat ng magtiwala, matutulad sa idolong sila na rin ang lumikha. May awit nga po na yung taong bato, isang rebulto. Dati kinakanta ko po yun eh. Ano ang sinasabi ng mga talatang ito tungkol sa mga imahe? Sa iyong palagay, bakit kaya hindi ka lugod-lugod sa Panginoon? Dito po ay sa ating mga binasa, kagagaling lang ng mga Israelita sa Ehipto. Isang lupain na maraming Diyos-Diyosan. Dahil ang bawat Diyos ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Karaniwan na ang pagsamba ay sa maraming Diyos upang makuha ang pinakamataas na bilang ng mga pagpapala. Nang sabihin ng Diyos sa kanyang mga tao na sumamba at maniwala sa Kanya, hindi iyon napakahirap para sa kanila na isa lamang siyang Diyos na idaragdag sa kanilang listahan. Tindi, no? Hindi sila nahirapan na tanggapin, ngunit idaragdag lamang siya sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sa kanilang listahan. Ngunit nang sabihin niyang wala, no? Wala kang ibang Diyos maliban sa akin, iyon ay mahirap tanggapin ng mga tao. Ngunit kung hindi po nila nalalaman na ang Diyos na nanguna sa kanila palabas ng Ehipto ay ang tanging tunay na Diyos, hindi sila maaaring maging kanyang mga tao kahit gaano pa nila katapat na sinunod ang iba pang siyang nautos. Kaya ginawa ito ng Diyos na kanyang unang utos. Ngayon ay maaari nating payagan ang maraming bagay na maging mga Diyos sa atin. Ang pera, katanyagan, trabaho, o kasiyahan ay maaaring maging mga Diyos kapag masyado tayong nakatuon sa kanila. Para sa personal na pagkakilanlan, kahulugan at seguridad, walang sino man ang naglalayong sambahin ang mga bagay na ito. Ngunit sa dami ng oras na ilalaan natin sa kanila, maaari silang maging mga Diyos na sa huli ay kumukontrol sa ating mga iniisip at lakas.
Sa kabilang banda naman ay ang pagpapahintulot sa Diyos na hawakan ang pangunahing lugar sa ating buhay ay pumipigil sa mga bagay na ito na maging mga Diyos-Diyosan. Isa po sa mga karaniwang hindi napapansin na kautusan ay ang ikalawang utos. Ito po yung Exodus 20:4-5. Sa katunayan, marami ang hindi nakakaalam na ito ay isang kautusan. Subalit malinaw sa Biblia na ang Diyos ang pagsamba sa kahit anumang bagay, maliban sa Kanya, hindi kalugod-lugod. Ano po? Hindi kalugod-lugod sa Kanya. Kapag tayo ay gumawa ng imahe o Diyos-Diyosan, ito ay isang paghamak sa kadakilaan ng ating Diyos. Kadalasan po ay iniisip din natin na ang mga imahe na gawa ng kamay ng tao ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan. Ito ay hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Subalit hindi na natin kailangan ng kahit anong karagdagang kapangyarihan o kapangyarihan pang espiritual. Bilang mananampalataya, siya po ay nananahan na sa ating puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na Sang Diyos. Sana po ay malinaw. Sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, siya po ay nananahan na sa ating puso, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na Siyang Diyos. So kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Diyos, automatic ang Banal na Espiritu ay magiging kasama na natin. Ay hindi po natin kailangan na humingi pa ng guide ng Banal na Espiritu o tayo po ay lukuban ng Banal na Espiritu. Mismo, ang Banal na Espiritu ay nananahan sa ating puso. Amen? Pagsamba po sa katotohanan, hindi sapat na sambahin lamang natin ang Diyos sa Espiritu. Karapat-dapat din siyang sambahin sa katotohanan. Ibig sabihin po nito ay nais ng Diyos na tayo ay magsamba ng buong isip upang masamba natin ang Diyos kung sino talaga siya. Sabi po ng Gawa 2:42 at 1:16, versikulo 13:16, sabi po ng Gawa, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dito po ay mga 3,000 katao ang naging bagong mananampalataya nang ipanangaral ni Pedro ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang mga bagong Kristiyano ito ay nakipag-isa sa ibang mga mananampalataya, tinuruan ng mga apostol at kasama sa mga pagpupulong ng panalangin at pagsama-sama at pagsasama-sama. Ang mga bagong mananampalataya kay Kristo ay kailangan nasa mga grupo kung saan matututo sila ng salita ng Diyos, manalangin at maging mature sa pananampalataya. Kung nagsimula ka pa lamang sa isang relasyon kay Kristo, maaari pong maghanap ng ibang mananampalataya para sa pagkikisama, panalangin at pagtuturo. Ito po ang paraan para tayo po ay lumago. Ang sabi po ng Juan 16, versikulo
13 hanggang 16, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag na ito sa inyo. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Paano natin matutunan kung ano ang katotohanan ayon sa dalawang talatang nabanggit po natin? Para magawa po nating sumamba sa katotohanan, dapat nating matutunan kung paano sumamba sa paraang itinuturo lamang po sa Biblia. Dito po ang binanggit ng unang Korinto, versikulo 6 kapitulo 6, versikulo 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Noong unang panahon, kinailangan na magtayo ng templo ang Israel kung saan sila sumasamba. Subalit ngayon, nasaan ang templo ng Diyos? Saan na tayo pwedeng magsamba sa Diyos? Binanggit ko lamang po kanina, nasaan po ang templo ng Diyos? Nasa sa atin na po. Sa atin po nananahan ang Banal na Espiritu. So sabi rin po sa Hebreo 10:24 hanggang 25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaang ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Bagamat maaari namang sambahin ng Diyos ng mag-isa, so dito po ay tinuturo ng talatang ito na mahalaga ang pagsamba kasama ang ibang mga mananampalataya kay Jesus. Bakit mahalagang magkaroon ng regular na pagtitipon kasama ang ibang pang mananampalataya? Upang gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Palakasin natin ang loob at dito po ay upang palakasin din natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakita nating malapit na araw ng Panginoon. So, kanina nung may nabanggit po ako na hindi na natin kailangan pumunta sa isang building upang sumamba, kaya ako po sinabi na baka misinterpret niyo po ako. No? Ibig sabihin po nun, ay kahit saan po tayo dako naroon, pwede po nating purihin ang ating Diyos. Sa kwarto, sa CR, sa school, sa palengke. No po? Hindi lamang sa loob ng simbahan natin pwedeng purihin ang ating Diyos. So saan man po tayo dako naroon, siya po ay pumaparoon sa atin.
Nagugulot po ako, pasensya na. So ang tunay na pagsamba ay nararapat na gawin gitna ng kapulungan ng mga matutuwid. Ayon po sa awit 111 verse 1. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na importante na palaging magtipon-tipon para sumamba upang makapagbigay kasiyahan at tulungang gabayan ang isa't isa. Walang Kristiyanong pwedeng mamuhay ng mag-isa o natin ang bawat isa upang sama-sama nating masamba ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. So malinaw po, no? Na kinakailangan tayo ay nagkakatipon, magkakaroon ng corporate prayer, corporate singing, no? Sabi po ng awit o Psalms 111 verse 1, purihin sa Tagalog, purihin si Yahweh, buong puso siyang pasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang. Amen. So ito po ang ating reflection. May tatlo po akong points sa reflection. Siyasatin ang sarili at isipin kung paano mo sinasamba ang Diyos. Katulad ka ba ni David o ni Saul? Pangalawa, anong mga pagbabago sa iyong kilos, ugali o focus ang pwede mong gawin upang ang iyong buhay, pagsamba ay mas maging kalugod-lugod sa Diyos? At pangatlo, mayroon ka pa bang ibang sinasamba maliban kay Yesu Kristo? Kung mayroon ka pang mga idolo sa iyong buhay, anong mga pagbabago ang kailangan mong gawin upang masabing ikaw ay tanging sa Diyos lamang sumasamba? Sabi po sa ating pong pagtatapos, isang panalangin ng pasasalamat sa Psalms 138, 1 and 2. Sabi po sa Tagalog, Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng ibang Diyos. Pupurihin kitang ganap sa harap ng iyong templo, ayuyukod at gagalang, pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan, dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati ang iyong kautusan. Purihin ng Panginoon sa gabing ito, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na nakapagbigay kalinawagan sa amin po bilang mga anak mo. O Diyos, tunay nga Panginoon na kay mapanibughuing Diyos. Ayaw mo na kay may kahati. Nais mo na ikaw lamang Panginoon ang aming Diyos, ang aming Panginoon. At wala nang iba, O Diyos. Minsan, Panginoon, ay ang aming mga prioridad sa buhay ay nabimistulang Diyos-Diyosan sa aming buhay. Kaya Panginoon, turuan mo po kami, Panginoon, upang hindi po kami matangay ng mga nagbimistulang Diyos-Diyosan na ito sa aming mga buhay, sa aming mga pinapriority, Panginoon, sa aming mga buhay. O Diyos, patuloy mo po kaming samahan, Panginoon, sa aming paglakad bilang mga anak mo. At patuloy po naming maunawaan ang mga salita mo at patuloy po na maging kalakasan sa aming mga buhay bilang isang mananampalataya. Panginoon, patuloy ka naming dinatakila at pinapasalamatan. Deserve mo, Panginoon, ang aming pagsamba,
ang aming papuri, pasasalamat o Diyos. Sa gabi pong ito, patuloy ka naming maitaas, mapapurihan, Panginoon, at wala nang iba. Maging sa aming mga panalangin, ay patuloy mo po itong tugunan ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, dakilang Diyos, maging sa mga kapatid po namin na nakatutok sa kanila pong mga gadget, TV, o Diyos, patuloy mo po silang katagpuin at abutin ang iyong mapagpalang kamay. Salamat po, dakilang Diyos, pinupuri ka namin at dinadakil